Let us open our Bible on Psalms 94 verse 17. Praise the Lord. Unless the Lord had been my help, my soul had almost dwelt in silence. Yes. Tama talaga ito. Maliban ang Panginoon ang naging aking saklulo, ang aking kaluluwa ay malapit na sanang manahan sa katahimikan o sa kamatayan o sa kapahamakan. Sa buhay natin, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil nung nasa kasalanan pa tayo, nung nasa kadiliman pa tayo, siya ang tumulong sa atin. Siya ang nagsagip sa atin. Siya ang gumawa ng paraan para tayo ay makuha niya sa kamay ng kadiliman. Naalala ko yung buhay ni Brother Eugene noon. Gumawa ang Diyos ng paraan para siya makakilala sa Kanya. Imagine that. Siya po ay nagpupo na ng dugo at talagang namiligro na yung health niya sa ikamamatay niya. Subalit, ito yung naging daan para hahanap siya ng solusyon ng kanyang problema. Kaya inimbita siya ng ating kapatiran. Sumama siya kasi may sakit siya. Paraan na palayo ng Diyos na mag-intervene sa buhay niya. Yung bang makialam ang Diyos sa buhay mo. Anong klaseng pagpakialam ng Diyos sa buhay mo? Nag-intervene siya sa iyo. Pag sinabing intervene, nakialam na siya sa buhay mo na maggawa na siya ng paraan para hindi tuloy-tuloy yung iyong kapahamakan. So, tinawag ka. Nagkasakit ka. Pinagaling ka ng ating Panginoong Diyos para makilala mo siya na siya ay makapangyarihan. O di hanggang ngayon nandito si Brad Eugene by the grace of God bilang niligtas ng Diyos. Ganon din si Brad Samuel. Ano rin ito? Bugoy din ito. Puno din ito ng kalikuan, bisyo. Pero nag-intervene ang Diyos sa buhay niya. Nakialam ang Diyos sa buhay niya. Ganon din si Sister Ka. Grabe ito ka isa ring buhay na napaka makamundo kasama ng kanyang husband na si Brother Roy. Pero nakialam ang Diyos sa buhay nila. Gumawa ang Diyos ng paraan na sila ay maliwanagan. Ganon din si Brad Danny. Ganon din tayo lahat. Brad Silio. Ako, nung una, meron nga akong simbahan noon. Active ako dyan sa San Pedro. Napakalaking simbahan dyan. Active din ako dyan sa charismatic movement. Hanggang na-build up yung aking love sa pag-serve sa Diyos. Hanggang pumunta na ako sa konbinto. Kasi gusto ko nang hindi naman muna magpari, kundi mag-altar boy muna during my high school life. It so happened na wala yung pari doon sa simbahan na yan na gusto kong mag-serve as a sakristan or as altar boy. O nag-intervene ang Diyos sa buhay ko. Ginamit yung aking pinsan na si Pastora Edith na imbitahin ako sa holy place. Doon na develop yung aking paglilingkod sa Diyos sa wastong pamaraan. So, sinabi dito, unless the Lord had been my help, my soul had almost dwelt in silence. Kung hindi nakialam ang Diyos sa buhay natin, para tayo ay maisagip kahit paman sa maling direksyon, sa maling buhay sa sanglibotang ito, lahat tayo, pauwi tayo doon, papunta tayo doon sa katahimikan ng ating kaluluwa, sa ikakapahamak po nito. Kaya, ang Diyos nakialam sa buhay natin. Tumulong ba? Gumawa ng hakbang. Di ba sinabi dyan, when we were yet sinners, nag-move siya ng hakbang para tayo ay iligtas, para tayo ay i-redeem, para tayo ay matubos. Totoo man yan. Kaya nandito na tayo sa ating Panginoong Diyos. Tayong lahat magpakatibay na tayo.
tayong lahat, purihin natin siya, paglingkuran natin siya, luwalhatiin natin siya, dakilain natin ang ating Panginoong Diyos dahil nabalik tayo. Kasi minsan tayo nahulog na sa kamay ng dyablo. Pero tinulungan tayo ng Diyos na maihaon. Basahin natin. Psalms 118 verse 13. Praise the Lord. Thou hast thrust sore at me that I might fall, but the Lord helped me. Yan. Thou hast thrust sore at me that I might fall. Imagine that. Ako ay iyong tinusok para ako malaglag. Subalit ang Panginoon ay tinulungan ako. Para tayong barbecue noon tinusok. Para sugbahin doon sa impyerno. Binabad tayo gimarinate tayo ng dyablo sa mga kasalanan, sa mga kalasingan, sa mga pagnanakaw, sa mga kalayawan, sa lahat ng mga marinate yun. Para lang pala i-barbecue tayo doon sa impyerno. Pero tinulungan tayo ng Panginoong Diyos. Ano bang tulong ginawa ng Diyos sa buhay natin? Dumating sa atin yung liwanag, ang banal na salita ng Diyos, yung mata natin na mulat sa katotohanan, at ang katotohanan na yan na siyang nagpalaya sa atin sa bihag ng kadiliman. Yan ang gawa ng Diyos. Yan ang tulong ng Diyos na ginawa niya sa atin. Hanggang by the gospel of God, ang totoo pala, He redeemed us. Ang totoo pala, He paid a ransom for us. Ang totoo pala niyan, He died for us. Dahil dyan, natupad sa buhay natin. Nag-take effect sa buhay natin by faith. Nag-result ito ng buhay na malinis at banal at matuwid. Nagresulta ito. So, the Word of God is really effective. Kaya kung meron mang pinaka-epektibo sa lahat na hindi magsisinungaling, ang banal na salita ng Diyos that we have to trust. Diyan manalig tayo sa kanyang banal na salita. Wala nang ibang pinaka-accurate, pinaka-effective na magbibigay sa atin ng katotohanan. Ang banal na salita ng Diyos. Yan lagi kong nire-recite. God said, my word shall not return unto me void, but it shall accomplish, may accomplishment, may fulfillment. Depende anong sinabi niya. Pag sinabi niya, babahain ko ang mundo. At sabi ng kanyang anak, sabi ng Diyos pala muna. Ang Diyos muna nagsabi, shall I reveal this to my son? Shall I reveal this to my friend Abraham? Ihahayag ko ba kay Abraham? Ito yung sa Sodom and Gomorrah. Ihahayag ko ba ito sa kanya? Hinayag niya. Then Abraham made a plea or made a bargaining sa Diyos. Lord, if there are 50, will you send fire over the cities whom you have mentioned, Sodom and Gomorrah? God said, I will not. If there are 40, I will not. If there are 30, I will not. If there are 20, hanggang 10 man lang ang bargaining niya. Ngayon, ang nakita ang righteous doon, 4 lang. Tuloy. Kaya ang Word of God, very accurate. Di talaga yan mag-fail. Kaya tayo, kung sa positive things, kung sa positive matters, sa Word of God, very faithful yan. Very effective yan. Hindi yan magsisinungaling. Kaya masarap manalig sa Diyos. Yung inawit natin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Praise the Lord. Dahil maasahan mo siya 100%. Mabuti na lang ang Diyos nag-side sa atin. Anong nag-side? Pumanig ba sa atin? Alam mo, ang Diyos pumanig sa atin. Kaya tayo nagkaroon ng pagkakataon na mailigtas.
Kaya kung hindi pumanig ang Diyos sa buhay natin, para bagang hinayaan na lang tayong mapahamak hanggang sa kawakasan, wala tayong patutunguhan. Walang mababago sa buhay natin. Walang pagbabago ng ating direksyon. Tuloy tayo into silence, sa kapahamakan. Pero anong sinabi dyan? Basahin natin sa Psalms 124, 1 and 2. Praise the Lord. If it had not been the Lord who was on our side, now may Israel say, if it had not been the Lord who was on our side, when men rose up against us. Yes. Kung hindi tayo pinanigan ng Diyos, pahamak na tayo. Ginamit lang yung when men rose up against us to destroy us. Pahamak tayo lahat. Kung hindi nag-side ang Diyos sa atin, kung hindi nagpanig ang Diyos sa atin, wala tayong laban sa mga kaaway ng Diyos, sa dyablo. Kaya, ngayon natuto na tayong mananampalataya, natuto na tayong manalig, natuto na tayong sumunod, natuto na tayong gumawa ng karapat-dapat, acceptable sa Kanya, natuto na tayo. Kaya, masarap manalig sa Diyos na i-prove natin sa Kanya. Day to day, time to time, lahat, moment by moment, i-prove natin sa Kanya. Basahin natin yan. Anong mangyari sa atin pag yan ay ating tinayuan? Nanalig tayo. Sige, Psalms 125 verse 1. Praise the Lord. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. Ayan. Nanalig ka, natuto kang manalig sa Diyos. Natuto kang mabuhay na banal at matuwid, na meron ka ng access sa Diyos. Alam mo, pag natuto tayong manalig sa Diyos, meaning to say, you discover the access to Him. And because of that, you have good relationship with Him, you are a friend of God. Alam mo, to be a friend of God, that is not an easy, that is not a joke, because you have to keep His commandments. Jesus said, I will call you my friend if you do whatsoever I have commanded you. Now, to learn to keep the commandments of God, it's not a joke, because Satan made barriers, Satan made us blind, Satan made to hinder yung gospel na mag-shine dapat sa atin. Pero pinanigan tayo ng Diyos. No? Ang Diyos nag-side sa atin. Gumawa siya ng hakbang. Gumawa siya ng step para magsinag yung liwanag sa buhay natin through the gospel. So natuto tayong manalig sa Panginoong Diyos. So ikaw na natutong manalig sa Diyos, you will be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. So ibig sabihin yan, you are in a very safe situation or status. You learn to trust in God. You learn to obey God. You learn to live acceptably in the sight of God. You put your trust in Him. So, matibay ka. You will be like as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. So, ang gagawin na lang natin every day, let's i-prove na lagi natin that we trust in Him. Di ba yung inawit natin kanina, how I prove over and over again. Napakatamis manalig sa Diyos. Kaya ito na yung buhay natin. Lagi nating i-prove sa Kanya. We trust in Him. We believe in Him. We obey Him. We serve Him. We worship Him. Tuloy-tuloy ito from day to day. From time to time. Nasubukan na rin natin kasi na sa buhay natin, pasalamat tayo sa Diyos dahil dumating ang mga moment sa buhay natin na wala na tayong mapupuntahan. Yung bang wala ka ng matatakbuhan, tapos tumakbo ka sa Panginoong Diyos.
Basahin natin. Psalms 142, 4 and 5. Praise the Lord. I look on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me, no man cared for my soul. I cried unto thee, O Lord, I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. Ayan. Ano palang sitwasyon ni David sa statements na ito? He was cornered in the cave. No? Nandoon siya sa loob ng cave, kinorner siya ng mga tauhan ni King Saul, pati personal mismo si King Saul nandoon din. Wala na siyang matatakbuhan. He tried to take refuge sa mga kaibigan niya, mga acquaintance niya. Wala. Kasi takot sila kay King Saul, papatayin ka talaga ni King Saul pag pumanig ka kay David. Kasi subject niya si David na patayin. Walang refuge failed me. So the only way, the only access he can escape, it's only through God. Kaya umiyak siya sa Diyos. I cried unto the Lord, who is the portion, who is my portion in the land of the living. O gumawa ang Diyos ng paraan. Sabi ng Diyos, wala na akong paraan nito para makatakas yung anak ko, para ibigay ko sa kanya yung kanyang hinihingi sa akin na iligtas ko siya sa kamay ng kanyang mga kaaway. Patulugin ko lahat ng mga tao na nandyan na nagbabantay sa kanya, na gustong pumatay sa kanya. Pinatulog ng Diyos. Hinunan pa ni David ng evidence, yung balabal ng damit ng hari. Ginupit niya. Prove na kung gusto niyang patayin at meron siyang masamang balak sa hari, magawa na niya. Chance na niya. Hindi niya ginawa. Kasi wala naman siyang masamang balak sa hari. Hindi naman niya kaaway ang hari. Wala naman siyang balak talaga sa hari na agawan ng trono. Wala sa kanya yan. Ano na lang yun? Imagination lang yun ni King Saul. Speculation lang yun ni King Saul. Nung narinig niya yung mga sigaw ng tao, 10,000, 10,000. David killed 10,000. Tapos, Saul, 1,000. Nainis si King Saul. Sabi niya, wala nang sunod nito. Ang kaharian ko na ang agawin ni David. Kaya gusto niyang patayin si David. Samantalang si David, nagtrabaho lang. Nagtrabaho lang siya. At sino nagpapatrabaho sa kanya? Ang hari din. Walang personalan. Trabaho lang kanya. Kaso ito si David, nagkaroon ng envy. Si King Saul pala. Nagkaroon ng envy sa narinig niya. Kaya since then, binabalak na niyang patayin. Ngayon, sino pala ang nainggit sa atin? Di ba si Satanas? Ano palang balak kay Satanas sa atin? Di ba patayin tayo? Ano palang alam ni Satanas na ikamamatay natin? Di ba ang kasalanan? Kaya tinutulak tayo sa kasalanan. Cornered na tayo. Ngayon, umiyak tayo sa the only Savior, the only capable to overcome Him, Jesus Christ. Di ba naligtas tayo? Nawala tayo sa kasalanan, nakuha tayo sa kadiliman, nawala tayo sa spiritual blindness, nawala tayo sa lahat ng deception ni Satanas. Alam na natin ang tama at mali. And God taught us to hate evil and to do good and to love it. Ang sarap ng buhay natin ngayon. Nasa kamay na tayo ng ating Panginoong Diyos. I cried unto the Lord, Thou art my refuge and my fortress in the land of the living. My portion in the land of the living. Kaya pasalamat tayo sa Diyos ng buong puso. I-prove na lang natin ito every day. Praise the Lord. Alam mo, si Jesus Christ, dumating ba ang panahon na iniwanan siya ng lahat ng mga disipulo niya. Kaya isa itong aral sa buhay natin. Sometimes, walang taong magtulong sa atin.
Wala tayong mapupuntahan. Maybe they are also helpless. But God is the only one that will never turn away His back from us. Hindi niya tayo tatalikdan. He will not leave us. Kaya kung meron man tayong paglagakan ng pananalig, walang iba ang Diyos. Praise the Lord. Experience yan mismo ni Lord Jesus. Basahin natin yan. John 16:32. Praise the Lord. Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Ayan. Tingnan ninyo, darating ang oras, oo, ngayon na dumating, na kayo ay magkakalat at lahat papunta sa kanyang sarili. At iiwanan nyo ako mag-iisa. Sabi ni Jesus. And yet I am not alone because the Father is with me. So kung meron mang companion, meron man tayong friend that hindi marunong tumalikod, hindi marunong umiwan sa atin, basta wag lang tayo gagawa ng kasalanan, ang Diyos, hindi niya tayo tatalikdan. Praise the Lord. Siya yung sa atin, magdepensa sa atin. Siya yung mag-comfort sa atin. Siya yung mag-strengthen sa atin. Siya yung magbigay sa atin ng katagumpayan. Kaya nung nangyari sa buhay ni Lord Jesus Christ, He was able to face the fulfillment of what is written about Him, that He must be killed. Naharap niya yan. But He shall rise again. Nangyari yan. So, na-fulfill niya yung redemption. Na-fulfill niya yung atonement for our sin. Na-fulfill niya yung ransom na mabayaran niya by His death. Mission accomplished. So, ganun din sa buhay po natin. Maybe iiwanan man tayo ng lahat ng tao sa paligid natin. But God will never leave us alone. Kaya itong ministry natin, huwag kang manalig sa tao. Manalig ka sa Diyos. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya bibiguin. Gagawa siya ng pamamaraan na magtatagumpay ikaw. Praise the Lord. Kahit ano pang tawagin nating pinaka-maximum na sakuna sa buhay natin, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Nangyari yan sa mga anak ng Diyos. Basahin natin. 2 Corinthians 1:8 hanggang 10. Praise the Lord. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, which came to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength, in so much that we despaired even of life. But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead, who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Ayan. Dumating na ang punto na yung trouble dumating sa kanila above strength. Pag sinabing above strength, hindi mo na kaya. Na-despair na sila sa buhay nila. Nagkaroon na ng sentence of death. Meaning to say, they are bound to die. Para sa ganun, sabi niya, pinahintulot ito ng Diyos na mangyari, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead, who delivered us from the great death. So, deliver, and that deliver, if you are being delivered for the past, and yet He will still deliver us, deliver you. In whom we trust that He will yet deliver us. See, deliverance number 1, deliverance number 2, hindi mo mabibilang yung deliverance ng Diyos. He will yet
deliver us. Well, hindi nga siya iiwan eh. Hindi nga siya mag-iwan sa atin eh. He will not leave us alone. Ano pang experience ni Paul? Basahin natin. 2 Timothy 4:16 hanggang 17. Praise the Lord. At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. Ayan. Dito nasubukan yung manner ni Paul. Kung magkaroon ba siya ng hatred sa mga tao na nag-iwan sa kanya. Pero wala. Sabi niya, I pray God that it may not be laid to their charge. See, natayuan niya pa rin yung sakit. Natayuan niya pa rin yung lahat ng mga matatawag nating desperation mula sa mga tumalikod na nag-iwan sa kanya. Hindi siya nag-render ng hatred, hindi siya nag-render ng curse, wala. At sinabi pa niya, nag-pray pa siya. I pray that these things shall not be laid to their charge. Di ba? Bakit? Ang Diyos ang kanyang sinandalan. Ang Diyos ang kanyang pag-asa. Notwithstanding, the Lord stood with me. O, di ba? Tumayo ang Panginoon sa akin, on my side. And strengthened me, pinalakas niya ako, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of lion. O, di ba? Deliverance continue. Deliverance always there. Never depart. Hindi talaga mag-depart yan. Kaya, to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos na ginising niya tayo, na dapat pala tayo papunta na into silence. Minulat niya yung mga mata natin para hindi tayo tuluyan ng mapahamak. Basahin natin. Psalms 13 verse 3. Praise the Lord. Consider and hear me, O Lord my God. Lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. Ayan. Consider and hear me, O Lord my God. Lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. Lighten mine eyes. No? Hayagi ang akong mga mata, or else matulog ko sa pagkatulog sa kamatayan. Mamamatay ka sa kasalanan ba ibig sabihin yan? Lighten mine eyes, awake me, gisingin mo ako para tatayo ako sa inyong pangalan. At kung sakali man matulog ako kasama ninyo para sa pagbalik ninyo, I shall rise again to meet you in the sky. O di, tingnan mo, ang gandang magiging ating buhay. Di ba lagi kong pinipreach dito? Riches of the world without Jesus is no use or void or nonsense or lighter than vanity. At tapos mayroong verse binasa na all nations, if they are being summed up together, they are lighter than nothing in the eyes of God. Oh, imagine that. Samantalang ang daming tao pumupuri sa Amerika, pumupuri sa China, pumupuri sa Russia, pumupuri sa saan-saang mga great nations. Samantalang meron dapat pupurihin at luluwalhatiin yung nandoon sa langit na lumalang sa lahat. Hindi nila pinupuri. Binibilittle nila. Sometimes they mock Him. Sometimes they laugh to scorn against God. Tayo, hindi. Huwag nating gawin yan.
Praise the Lord. Let us always praise God. Let us always honor Him. Kaya, tayo na mga binuhay ng Diyos, huwag tayong mamatay sa spiritual. Or else, wala nang pupuri sa Diyos at wala nang mag-inherit ng Kanyang kaharian. Or else, tayo lahat papunta sa kapahamakan. Kaya, last verse, basahin natin. Psalms 115 verse 17. Praise the Lord. The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. Yan. Patay na mga tao sa spiritual. They cannot praise God. Neither any that go down into silence. They cannot praise God. They cannot perform the works of God. So, baliktarin natin ito. The living, dahil kinuha tayo ng Diyos sa kasalanan at binuhay niya tayo sa Kanyang katuwiran, the living shall praise the Lord. The living will never be silent to speak out the word of God. Kaya tayo ngayon ang gaganap nito. Tayo ngayon ang magsusuporta nito. Tayo ngayon ang mag-spread ng Kanyang gospel. Kaya, unless the Lord had been our help, our soul had almost dwelt in silence. Lahat tayo, God intervened. Nag-intervene ang Diyos sa atin. Gumawa ang Diyos ng hakbang. Kaya tayo na nilagay na dito sa Kanyang presensya. Let us not never be moved. Huwag tayong ma-move magpakailan pa man. But we have to endure unto the end. So, praise the Lord. Purihin natin ang Diyos. Luwalhatiin natin siya sa nangyari sa buhay natin. Tinulungan niya tayo. Nirescue niya tayo. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.